That's it! Teka lang, nag-aayos lang. Sorry. Magtampisaw sa Oy! Sino baboy? Uy, wala ka sinabing baboy. Ano sa'yo mo, baboy? Sino baboy? Wala akong sinabing baboy ka. Ako baboy? Wala akong sinabing ikaw yung baboy. Hoy, ako baboy? Wala kang di ka baboy ka. Eto matagal na talaga tong planong content, pero Wagyu. Diba? hindi, kahit kailan di ko pinlano yun. Kaya ako hawak to ngayon kasi paella nga ang lulutuin natin ngayon. Etong content na to matagal na nire-request at matagal na rin naman nakaplano. Di ko alam kung... Nako. Hindi naman pala ganun. Tama lang. Anyway, di ko alam kung bakit hindi pa namin ginagawa. Siguro nakakalimutan lang talaga namin. Pero eto na, gagawin na natin ngayon. Ngayon, sa research namin, medyo sobrang stricto ng pagluluto ng paella. Puro Espanyol yung pinapanood namin, magkamala, baka sakupin tayo uli nun, di ba? Wag naman. 300 years uli yun, pre, di ba? Naisip ko, meron silang mga nilalagay doon na ingredient na wala tayo, tapos sobrang regional talaga ng paella. So sabi ko, pipilitin ko ba to na gawin talagang etong-eto? Kasi kapag ginawa ko to, ba't sila manonood sa isang singkit na Pilipinong katulad? Kung manood sila sa Espanyol, di ba? So bilang Pilipino na gustong kumain ng paella, gawa tayo ng paella pero using yung ingredients na meron tayo, di ba? Meron sila doon meron sila doon kakaibang beans na malapad, na hindi ko maintindihan. Parang wala tayo dito, or at least hindi masyadong widely available, so hindi tayo gagamit ng mga ganun. Pero ganito gagawin natin. Gagawa tayo ng 3 klaseng paella. Yung dalawa, medyo authentic ng konti, tapos yung isa talagang Filipino paella, pare. Paella kasi, yung una nating gagawin ay parang paella Valenciana. Sabi doon, it's either... Yung singer. Yun yung singer eh. Yung Sige, si, ibanat mo. Gary Valenciano. Tingin mo ba, nung una ko narinig yung paella Valenciana na sa culinary school ako, hindi pumasok sa isip ko yan joke na yan. Pumasok sa isip ko yan. Pero di mo lang. Parang natatawa na siya. Hindi ko lang maibato kasi ireg ako hindi ko tropa yung mga klase ko kaya hindi ko maibato Ang ginagamit daw talaga doon ay chicken at rabbit. At kailangan, ginagamit daw doon ay orange wood. Yun yung mga bagay na sinasabi ko. Talaga ba maghahanap pa ako ng kahoy ng orange para lutuin siya? Sabi nila, it adds a lot daw doon sa dish kasi yung sunog ng orange wood ay pumupunta daw doon sa di ba? Na-gets ko yun. Pero putya, saan tayo ko ng orange wood dito? Meron dyan wood tsaka orange paint. Pag ginawa ko ba yun na yun? Hindi yun, pre. Malalason pa tayo doon Next na gagawin natin after ng paella Valenciana ay paella negra. Yan yung yan yung madalas na kapag o-order ka sa isang restaurant na may paella, madalas matik paella negra ino-order natin. Hindi ko alam, gusto rin ba natin ng itim? Ewan ko, kasi ako ganun din ako di ba? Tapos, ang huli natin, yung Filipino version, surprise yun. Pero para malaman na natin yan, magsimula na tayo dun sa ating paella Valenciana at paella negra. Sabay na natin lulutuin yan. Una natin pag-usapan ay itong ating paellera. Sa totoo lang, nung una akong gumamit nito, medyo nahirapan ako. Kahit Reyes ang apelido ko, singgit naman ang aking mata. Hindi po ako Espanyol talaga. So wala ako nung genes nun, pare. Kasi sa pagluluto pala ng paella, meron pala tayong tinatawag na sokarat. Yun yung totong, pare. Yung totong. Yun yung parang treat, alam mo yun? Kumbaga ko yung laruan sa cereal. Konti lang siya, pinag-aagawa siya. Kumbaga sa bulalo, bone marrow. Kasi apparently, doon pala sa kanila, sineselebrate ang totong. Ito kasi totong, kinakanaka na lang Yung totong dito may attitude problem. Yung totong dito, may anger management issues. Siguro, kaya ganito yung ginagamit nila para mas maganda yung pagtutotong. Ngayon, ang iniisip ko dyan, ang hirap nitong pagtutungin ng buo kasi manipis siya. 'Di ba? Manipis talaga siya, pre. Mas makapal pa yung normal na kawali ng nanay niyo Kaya pala siguro kasi traditionally ang paella nga ay niluluto sa apoy, pre. Tapos may nakita ako, lutuan talaga ng paella. Hindi lutuan like yung heat source ng paella, malaking bilog talaga siya. Siguro to emulate nga yung open fire. Siguro kung ganun, makukuha natin. Luckily, etong lutuan natin, kahit papano, medyo malapad-lapad naman ng konti. Makukuha lahat yan. Kahit papano siguro. Pero naiintindihan ko na sa mga kabahayan natin dyan, hindi naman ganito kalaki yung init. So baka mahirapan tayong kunin yung totong. Siguro pwede natin gawin, galaw-galawin na lang yan mamaya. Pero I'm getting ahead of myself. Simulan na muna natin yung dalawa. Sabay-sabay natin gagawin yan. Tatlo sana yan, sabay-sabay. Kaso dalawa lang yung kala namin ng malaki di ba? So basically, ang pinagkaiba lang nitong dalawa sa ingredient ay yung isa ay manok o rabbit, yung isa ay seafood. Ngayon, hindi rabbit ang gagamitin ko dito. Manok lang kasi,
I guess mas madaling makahanap ng manok, di ba? Tama. Isa sa mga greatest revelation sa akin pagdating sa pagluluto ng paella ay hindi pala ito ginigisahan ng sibuyas bawang. Nakita natin, di ba? Wala. Rekta mo na yung proteina mo kung ano man, di ba? So dito, meron tayong paellera nga dito na lalagyan natin ng normal na mantika lang. Ano ba? Magpapaka-Espanyol ba tayo? Mag-olive oil ba tayo? Si! Uy, go. Uy! Sarap talaga ng olive oil. Hindi, masarap yan, pre. Pang extra virgin, oh. Lagay na natin yan dyan. Tapos, eto, una natin gagawin yung negra. So, meron muna tayong shell ng hipon dito. Yan natin dyan. Eto, hindi to kasama dun sa step niya. It just makes sense sa akin na kunin natin yung flavor kesa itapon lang natin. Tama? Tama! Yes, sir. Tapos, sa kabila naman, gagawin natin yung Balenciana nga natin. So, meron tayo ditong boneless quarter leg ng manok. Nalalagyan natin ng asin. Ah, si Gary. Paprika pare, smoked paprika. Lagyan ng olive oil. Ang daming nagsasabi na ano, kapag extra virgin daw, nawawala daw yung flavor compounds niya kapag ininitan nyo. Wala yung flavor compounds pagka ininita nyo. Yun, ang dami nga nagsasabi, di ba? Tinusunod ko lang yung nakita ko. And ako sa experience ko dati, extra virgin olive oil, kapag ininitan mo, nag-aamoy plastic. Pero, di ba? Pero ngayon, wala naman ako naaamoy na plastic. Baka nga. Usok na siya, lagay na natin yung manok natin kahit di ko na nahalo. Nakalimutan ko eh. Ano to? Sa pinsan mo ba to, pre? hindi nahiwa, oh. Eh, mamaya, hayaan mo na yan. Hindi naman daw tinipid eh. Tinamad ka. Sabagay, tinamad nga lang. So, hayaan lang muna natin yan dyan. Yung manok, kailangan nating maprito ng ano yan, ng maayos. Eto namang sa hipon. Ang gusto lang naman natin, pumunta sa mantika yung lasa ng hipon. Ngayon, wala na yung mantika, lagyan pa natin. Tama. Actually, pwede nga to, lagyan pa natin ng tubig. Kasi yun naman ang goal talaga natin eh. May makuhang katas kasi yun yung papasok dun sa ating bigas, pare. So ngayon, okay na yung manok natin, okay na yung shell ng hipon natin. Ako, lalagyan ko na ng tubig to para maging stock na siya, di ba? So, pakuluin lang natin yan. Kasi kung isipin mo nga naman, Paano? Uy, grabe naman yun. isip, di ba? Isipin mo nga naman, kailangan masarap yung tubig mo. Kasi yun yung mag-flavor sa kanin mo, di ba? Tama. Etong manok natin, okay na rin siya, yung pagkakatusta niya. Pwede mo yung tubigan, pero kasi, meron kaming buto-buto ng quarter leg, tsaka yung tuhod ng manok, at yes, may tuhod po ang manok. Ginawa naming stock yun, yung stock namin, sobrang concentrated. Ba't lakas ang tawa mo, pre? Ulo, hindi kasi naglalaro sa isipan ko talaga eh. Kung may tuhod ang manok. Natutulog ba? Pwede mo ba tuhudin ang manok? Natutuhod ba ang manok? Ikaw magsabi sa akin, dahil manok ng tatay mo eh. Nantuhod ka na ba ng manok? Di ba Hindi matagal pa. ka nang may selo sa manok? Si Alvin naghihingalo na, hindi pa binibili ng gamot. Pero yung manok sa inyo. Kapisik lang. Oo. Ganun yan, bubukan niya ganyan. Anyway, dahil nga meron kaming mga trimmings ng manok, ginawa namin chicken stock, pre. At sobrang concentrated yan. Talagang kagabi pa nag-iisip yan. Ay, grabe. Dito na pwedeng ilagay yung gulay. Diyan na lumalabas yung mga kaibang gulay na nilalagay nila. Meron tayo, localized version lang, pare. Meron tayo ditong bell pepper na nakahiwa na. Maraming salamat, Amedy. Pwedeng ilagay rin sa top lang to eh. Pero mas masarap to ng konti. Umano sa sabaw para pumasok sa Iwan kanin. ka lang pang dekorasyon. Wala rin, nalagay ko na. Ay, hindi pala pwede dyan. Tatanggalin ko pa pala yung shell. Dito, pwede nating ilagay. Espanyol na kilala ko si Rey Mysterio. Mexicano yung gano'n. Ay, Mexicano ba yun? Sorry. Mexicano. Nagsasalita lang ng Espanyol, pero okay. hindi Espanyol. Si Eddie Guerrero. Yun din. Mexicano din. Si Rey Mysterio, yung pantabos niya yung 619. May nakalimutan lang pala ako ilagay na dapat kasama sa gisa. Pero ewan ko, hindi ako Espanyol eh. Chorizo Bilbao, pare. Yan chorizo Bilbao namin ay Kingsway. Baka naman, pare. Gogi negosyo. Hoy! Tapos ngayon, ginagawa natin, pinapalambot natin yung chicken at pinapakatas natin. Whatchamacallit, yung chorizo doon sa sabaw. Kasi yung sabaw nga ang, alam mo yun, magbibigay lasa talaga doon sa atin. Yes. Bibigay lasa? Ha? Sabi pa eh. Kala ko Viva La Raza eh. Sabi ko eh. Meron akong napuntahan na isang sikat na Ayun na nga, tumapo na nga. Meron akong napuntahan na isang sikat na kainan ng paella dito sa Maynila. Kung ikaw ay nakakain na ng paella, malamang nakakain ka na doon sa restaurant na to. Sa tapat to ng bilihan ng ilaw, kaya kami kumain doon kasi bumili kami ng mga ilaw pang video. Kumain kami sa harap noon. Tinanong ko sila. Mukhang may mawawalan ng trabaho. Tinanong ko sila, Sir, kung okay lang, no? Ay ko sa kanila, kung okay lang,
anong bigas gamit nyo? Kasi Spanish dish eh. Di ba? Paella. Alam mo, sabi sa akin. Ano? Japanese rice. Kombanwa. Sabi sa akin. Japanese rice ang Japanese rice daw ang gamit nila. Tapos, nisip ko, bakit kaya? Kasi, ang kailangan natin sa sa paella, yung starch niya medyo lumabas. Yung starch niya, kasi medyo may malagkit ang paella, pero hindi naman silagkit ng biko. Di ba, pre? Hindi naman ganun. So, Japanese rice siguro yung pinaka-accessible na meron tayong malagkit na kanin. So, dati, pag gumagawa ko ng paella, yun yung ginagamit ko. Okay siya, di ba? Pero meron tayo nito, paella rice talaga yan. Di ba? Aros. Ano yan? Arroz, paella. Selected grains peeled, polished by rubbing, conveyor, and optically stored. Di ko alam kung ano ibig sabihin nun. Pero nakalagay, Pampaella. paella rice siya. Pampaella siguro siya, di ba? Hindi meron ba tayong Japanese rice niya? Gusto ko lang munang pagkumparahin yung physical properties itong dalawang klase ng bigas ito. Kasi we are taught na mas punggok ang bigas, mas starchy siya. So yung yung malagkit na bigas natin, halos bilog na siya eh. Pansin mo, halos bilog na siya. Ngayon, yung basmati, ang haba, 'di ba? Ngayon, tingnan natin 'to. Ito yung bumurahing Japanese rice nanto, 'di ba? Ito yung bumurahing Japanese rice na makaraniwang nabibili lang diyan. Ayun bilog-bilog siya parang kisses, 'di ba? Tapos ito naman yung ating paella rice, pare. Kung mapapansin mo, mas bilog tong kanin, tong bigas na to, yung Japanese rice, kaysa dito sa paella rice natin. So, hindi ko alam kung anong implication nun. Ito yung gagamitin natin bigas, tong paella rice. Magkano to, Ben? Para 500 isang kilo? 527 per kilo. So, ito ay 527 pesos. I'm guessing, ito talaga yung ginagamit nila doon. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, pero... Kaya pala Oo. Oo, kaya pala minsan parang crackers na lang, no? Eh, yun nga. So, kanin pa lang talaga mahal. Usually, kanin mura yan eh. Alam mo yun? Pagkakain ka dito pala yung kanin mahal. Ngayon, aminin ko, sa lahat ng taong nandito, para hindi ka na humirot, Ian, na ngayon ko lang gagamitin to. Ngayon lang ako gagamit yan. Hindi ako marunong gumamit yan. Kasi pag nagpapaella talaga ako, Japanese rice lang gamit ko. Kasi mura, andyan lang, tsaka medyo sanay na ako. Pero, tingnan natin kung saan tayo dadali nito. Ngayon, ito, naikatas siya na lahat ng pwede niya ikatas. Tanggalin na natin yan. Ngayon, ibabalik natin to dito sa salaan. Tapos pipigain natin. Pag nakatas nyo na, tapon nyo na yan, rekta dyan. Tapos, pwede na natin siyang lagyan ng pampanegra sa paella negra. At yun ay squid ink, pare. Sulit na to. Ang dami ng content na ginamitan na ito. ROI na yan. Oo, pre, paubos na nga, oh. Ayan, okay na siguro yung ganyan kaitim. Huwag sing itim na ugali ni Ian. Uy, bait ko, sir. Lakas tawa, oh. Tama mo, lakas tawa. Tangina mo ah. Ako doon, napaka-spontaneous. Next, na ilalagay natin ay canned tomatoes, pare. Kasi siguro ang tatanong ng iba dyan, pwede ba yung kamatis na lang? Pwede ba yung kamatis na lang? Yung nabibili sa palengke? Yung nabibili sa parengke? Iba lasa, pre. Iba lasa. Hindi, ako na yun. Uy! Iba lasa doon, maglalasa minudo yan eh. Iba talaga lasa. So I suggest, bilhin na kayo nito kung palagay ko sa uri ng kamatis. Hindi ko alam. Sarap po, di ba? Ano, tikman mo. So lagay natin yan dyan. Ang pinili namin dito ay yung diced na, pare. Tapos dito rin, lagyan natin ng kamatis. Haluin lang natin yan, tapos hayaan lang natin kumulo uli. Ay, nga pala, no? Yung pinapahanap kong kanta nung nakaraan, may nakakita na, pare, magko-comment ako sa comment ko para makuha ko ang Gcash mo at padadalang kita, pare. Maraming salamat. Grabe, 10K yun? Oh! Meron tayong mainit na tubig dito, pare, at ilalagay natin sa isang baso. Eto na naman tayo, pare. Meron tayong pinakamahal Uy, na ingredient Wagyu. sa buong mundo. By weight. By way. By weight, pare. Saffron lang naman. Lagay natin. Ay, yan, kumuli agad, paro. Kita ba? Kita nyo nga, ayan, oh. Ganun kabilis. Ngayon, etong saffron na to, ang pinakamahal na pagkain sa buong mundo by weight. Bin, magkano ulito? Ito ay 400 plus, di ba? 446 isang gramo. Mahal talaga. Amoy plastic. Amoy plastic siya. And ganito rin yung amoy nung nakaraan. Ito yung dami ng saffron na gagamitin ko sa sa dalawang dish na to. Ito yung natira. So palagay ko, sa 400 pesos, baka nagastos ko lang ay 50 pesos. Pinagkatasan ng saffron dito. May lasa ba yan saffron? Alin, saffron meron. Eh magtatanong siguro bakit mahal ang saffron. Bakit mahal ang saffron? Diba? Lagi may nagtatanong talaga eh. Oo. Yung saffron kasi, kinukuha yan isa-isa sa loob ng orchid. Tapos, meron lang silang maliit na window sa isang taon para kunin yung bagay na yun. So talagang, mahirap talaga siyang kunin, di ba?
Nako! Nako! Sipod naman eh. Sipod naman eh. Sige. Di mo lalagyan yung kabila? The Spanish Inquisition. Ngayon, ibubuhos natin to diretso. Make sure lang natin na nakalubog yung mga bigas kasi kung hindi, magbabato-bato yan. Bawal yan mga bata. Bawal yan. Lagay na rin natin to. Ngayon, tatakpan natin to. Lo! Maraming ganyan mo lang yung takip. Maraming ganyan takip. Walang basher ah. Walang basher ah. Masarap. Kakain kami lahat mamaya. Yan. Aluminum foil lang ang gagamitin natin dyan. Alam ko wala namang aluminum foil sa unang panahon, di ba? So ewan ko, baka kalasag yung ginamit nilang pantakip dyan. Ewan ko. Make sure nyo pala pag nagaganto kayo make sure nyo na hindi sasayad sa apoy yung aluminum foil kasi nangyari na sa atin yung pre, umapoy. Hindi ko alam na umaapoy pala ang aluminum foil. Oh, nagulat kami nun. Umaapoy pala siya. Tinitimpla ko na yung apoy. Di ba gusto nga natin magtutong sila lahat? So ginagawa ko, binubuksan ko lahat ng rings pero hinihinaan ko. Kailangan hindi nakadikit sa puwet yung apoy. Bawal yun. Parang ganyan. Hindi nyo nakikita pero maniwala na lang kayo sa akin. So lulutuin lang muna natin to 10 minutes. Hayaan lang natin na mag-set ng konti. Tapos ilalagay na natin yung mga toppings natin. So mga 10 minutes na nakalipas. Ayan na siya. Uy, sakong champurado mo I-check lang natin kung may nag-form bang sokarat. Ayun, meron konti. Ayan, naramdaman ko siya dito. Tapos i-check natin to kung is it stoning, nagbabato-bato ba siya? Oo, may nagtitiktok sa gilid ito. Huling-huli ka. Huling-huli. Anong pinapanood Pwede mo? na naman yan. Ayun lang pala ang sagot sa bato. Meron tayo ditong hipon. I-arrange ko pa ba to? Hindi na, no? It is already fine. There's beauty in chaos, my brother. At least hindi to tulad nung ibang pansit malabo na hindi pa sa gitna yung hipon. Hoy! Kaya malalaki naman yun. Excuse me! Pre, sabi ko yung iba, hindi ganun pansit malabo nila yan. Ganun ba yung sa inyo? Hindi Hindi ka makakita ng kagaya sa amin na sobrang dami. Tama. tama. Isang buong hipon na pansit malabog. Yan, yung low dyan. Damihan nyo. Tapos, tsaka na natin ilagay yung bell pepper para at least yung kulay nasa taas. Green peas, pare. So, takpan na natin yan hanggang maluto ng tuluyan. And dito sa kabila, aware din kayo sa ilaw nyo, baka mamaya na masyado nang nag-aalbin yung nagtututong yung ano nyo. Ay, naririnig natin, napakaganda ng tunog at ay, isokarat, pare. Tutubigan pa natin dito, kalikutin lang natin ng konti yung apoy. Sagyan na rin natin ito. Konti lang naman kasi may bell pepper na sa loob yan. May mulan dyan, tsaka konting green peas. Yan. Wait lang, may nakalimutan pala akong toppings para dito. My dogs! Hindi yung babalatan. Ha? Hindi yung babalatan. Hindi. So, ganoon na ulit. Takpan natin, tapos hintayin na lang nating maluto ang lahat. So, medyo luto-luto na to, pero kailangan lang natin siya matuyo ng konti. Yan. Ganda. So, hayaan lang natin to. Hey, Dugi, what's wrong? Andiyan pala sila ngayon. Nililinis kasi yung cage nila. So habang iniintay lang natin matuyo to at si Mayard ay kumakain, eto hindi ko alam kung authentic, pero may mga mangilan-ngilang pailyahan na rin akong nakain. Na-reserve ng aioli. Garlic mayonnaise, parang ganun. Sinasama nila sa paella. Hindi ko alam kung gano'n ka-authentic yun, pero nag-search kami, may lumalabas din, di ba? So, ewan ko, gawa tayo ng garlic aioli. Garlic saffron aioli, pare, from scratch. Bigyan naman natin ng konting what do you call this? Hindi, konting angas naman. Kasi paella, talaga mo mayonnaise, di ba? Pwede naman yun, pero pangkomplikahin natin ng konti. So, meron tayong mainit na tubig dito na meron saffron, pare. Pupon. May paella, pare. Yan, mga ganyan. Egg yolk, pare. 2 egg yolk. Extra virgin olive oil. Hindi na kailangan dahan-dahan. Okay na yan sa method na gagawin natin. Habang dinadagdagan mo ng mantika, lumalapot siya na lumalapot. Ayun, segundo lang, mayonnaise na agad. Diba? Aioli pala, sorry. Wala pa palang garlic. Technically, this is mayonnaise. Saka natin lalagyan ng garlic. Hindi ko alam kung may aswang ba sa Spain, pero I can't be too sure. Yan. Kapag ay, grabe, sabi ko wag sa buhok eh. Kung medyo nalalabnawan pa kayo, dagdagan nyo lang ng mantika. Pa-emulsify nyo lang. Kung wala kayong hand blender, pwede normal na blender lang. Kung wala kayo niyan, whisk na lang. Maniwala kayo. Pinagawa kami dati ng mayonnaise sa culinary school gamit tinidor, pre. Gagana siya. Nakakabuisit lang. Gusto mo suntukin yung prop mo. Pero gagana siya.
Ay, sabi wag sa damit, isusot ko pa mamaya yan. Asin. Tapos pwede kayo maglagay ng lemon, pwede rin namang suka, any form of acid na gusto nyo. Meron ka ba lemon? Gusto nyo ba mas malapot pa? O okay na to? Ihalo rin naman eh. Yung mga paella natin, okay na rin pre. Meron ba tayong verde dyan? Wala. O sige, lemon na lang par. Iyon. Pare. Tinan mo naman yan. Tapos tinan mo naman ako. Balik mo na lang dun sa Yan. Tapos itabi na rin natin dito yung isa pa. Kung hindi, pagkakasyahin. If there's a way, there is... tulong! Tapos, yung aioli, serve lang natin on the side. Iyon, napakadali niyan, di ba? Napakaangas niyan. Ay, ako po gumawa nung mayonnaise na yan. Pak! Sabi ko, sasapakin ka na kahit ng nanay mo. At eto na, pare, ang ating dalawang paella without the Filipino version. Tikman na muna natin to, pero bago yon, Jerome, slow mo ka muna ako dito. Mayard pala, sorry. Lagyan natin ng sokarat, ah. Yan. Tapos lagyan natin yung chorizo. Bakit big boy ka na? Ano, agaw pa. Agaw pa. Diba, él es preparación, sí. ¿El chorizo? ¿En camatis? Alam ko ba Chinese ka? Kamatis. Kanina, nung tinitikpan namin yung aioli lang, may pait. Siguro kasi extra virgin olive oil yung ginamit ko. May bawang pa, alam mo yun, may pait talaga siya. Pero nung nasama na sa paella, wala na, di ba? Sino ba gusto tumikim dito? Ako. Natikman mo na eh. O tara, George. Anong masasabi mo? Ano masasabi mo? Goods na goods? Okay. No, sí. Si perfection. Mali! Si. Perfection. Sí, perfection. Hindi perfect. Doon ka na nga. George, may isang tanong ako. Mapait ba yung totoong? Hindi. Ang galing na. Ang galing. Admittedly, dun sa Japanese rice na ginagawa natin, medyo may pait ng konti minsan. Ako na-experience ko. Minsan okay naman, pero pag umabot na sa kulay na talagang madilim pa sa kaluluwa ni Iam, may konting pait. Eto, tostado, pero walang pait. As in, mas mapait pa yung olive oil eh. Kulay na ng gulong to. Kulay BF Goodrich na yan, no? Pag ano mo, di ba? Pero wala talagang wala talagang ewan ko. Parang binilad ang tanghali sa bubong. Tama. Yan talaga, tutong na tutong. Wala pa. Hindi. Yan talaga, pati taas, totoo. Akala ko. Hindi. Biko na yan. Ayun. Ito yung kayamanan ng karagatan eh. Yung yung loob ng puset, yung hindi siya itlog, yung taba ng puset, ang sarap nito. Sarap yan. Pwede nyo kasi makakuha. Hindi. Isa lang yun eh. Tingin mo ba kung yung One Piece, isang piraso lang, hatiin pa ni Luffy yun? O, ayun pa, kinuha pa. Diba? Yung mga crew ni Luffy, magpaparaya na yun para kay Luffy. Diba? One Piece, baka naman, Big Mom lang sa Netflix, diba? Yun, no? Baka di alam na ni Oda na sobrang big ng dito, One Piece dito sa Pilipinas, di ba? Tapos, ako pa yung magiging Big Mom. Ay, oo. Ma. Ano yan? Ganda costume ah. Thank you, sir. Yari na, di ba? Oy, pumarito ka na. Habol. Doon na to, ah. Top. Okay ba? Teka, ako naman. Hindi ako makakomment, hindi ko pa natitikman eh. Lakagat perfect. Zepelpek bite. Likagat perfection. Diba? Kakaiba na. Ano yun? Paliwanag eh. Parang ginawa yun, pero... Ay, wag. Oh, yun. Sorry. Hindi, ang sarap. Ang sarap niya. Alam mo, medyo conflicted ako sa sa paggamit lagi ng squid ink. Squid ink, aaminin ko, sobrang hina lang talaga ng lasa niya. Nandun siya, more for the color lang talaga. Pero kasi, sa ginawa natin, sobrang intense yung lasa kasi ang dami nating shells na ginamit, di ba? So, hindi siya kulay kulay paella negra lang, di ba? Talagang may lasa siyang seafood, tapos patis pa yung ginamit natin. Tsaka ewan ko kung merong Espanyol dyan, por favor, mi amigo, Espanyol. Nag-Spanish ako nung Nag-Spanish ako nung college. Pechos Grande. Gusto ko lang malaman, gaano ka-authentic ba yung paglalagay ng aioli? Modern addition na lang ba to?
O nung mga panahon ba na rabbit pa talaga at orange yun ang ginagamit sa paella Valenciana, meron pa talaga aioli? Kasi parang wala eh, di ba? Pero ang dami talaga nag-serve ng aioli. And ako tatanungin mo, ang sarap ng may aioli kasi nabibigyan siya ng another layer of flavor na di mo maintindihan eh, di ba? Tsaka it's another way to introduce flavor kasi dito limitado na tayo sa lasa sa pagpapasok ng stock sa kanin. Masaya ako dito pero meron pa tayo isang lulutuin at yun ang ating Filipino paella at yun ay pinakbet. Paella pare, simulan na natin to kasi medyo kinakabahan ako dito. Nakabahan. Nagets mo yung kinakabahan? Pak! Next na gagawin nga natin ay Filipino style paella at yun ay pinakbet paella na suggestion ni Alvin. Kaya na naman tayo eh. Kaya na naman tayo. Hindi, totoo, suggestion ni Alvin kasi wala kami maisip na paella na Di ako yan, ha? ipipinoy mo. Kasi gumawa na ako ng inasal paella dati. Eh, naisip ko pag gumawa ako ng adobo paella, baka adobo rice lang yan. Alam mo yun, di ba? So, eto yung naisip at napakaganda suggestion mula kay Alvin. Sinigang paella? Ayoko nga. Ano ang nagbibigay ng flavor sa pinakbet? Bukod sa puso ng kusinero, bagoong, pare. Tapos ang mantikang gagamitin natin, yung mantika ng bagoong mismo, na pinaghalo-halong commercial cooking oil, tsaka taba ng baboy. Bakit? Anong nakakatawa? Bubble gang na ba? Ha? Hindi pa, sir. Tuesday pa lang bukas. Ba't naratawa? Ano sinabi kong baboy? Wala lang. Baboy ako? Ay, wala ko sinabing baboy ka. Kung may masamang konting bagong, okay lang. Yun din naman ang natin kukunin natin Pero yung mantika lang muna. Ay, gusto ko lang pala iangas yung kutsilyo ko. Ay. Bilang pinakaunang endorser ng Nor Professional. Wow! Par, tayo mo yan. Di ba? Ano ba yung charap na sisig? Ito tayo na sibuyas. Okay na natin na. Yung typical na panggisa, di ba? Lagay na natin yung sibuyas natin dyan. Yan. Next ay kamatis, pare. Ewan ko, pag nagpipinakbat kami, may kamatis eh. Paksiw. Kang kakain Palibasa, busog na eh. Nakakain na ng paella eh. Tapos mukhang wala na akong makuha mantika dito eh. Magdagdag na lang tayo ng oil of your choice. Ako, ang choice ko ay chicken oil. Yan. Bawang na nakachop. Medyo marami. Again, kontra hypertension, tanga. Ang stock na gagamitin natin ay pork stock. Nagpakulo na kami ng baboy dito. Titingnan ko kung nakangiti eh. Kasi mangot nga ako eh. Nagpakulo kami ng baboy dito kasi yan na yung pinakaano natin. Lechong kawali. Lechong kawali para sa ating pinakbet. Yung kamatis, hindi na natin to isosofrito ng matindi. Yung lulusawin mo sa gisa. Yung isosofrito mo, yung naglalagkit na sila sa kakagisa, yung nadudurog na. Oo, kasi pinirito mo talaga eh. So frito. Di ka ba natawa? Di talaga, kahit konti. Okay na. Ngayon, nagisa na natin, dagdagan pa natin ng bagoong. So, gisa lang muna namin to hanggang magisa. Tapos ikat mo na yan, kasi susungal nga rin ako. Ayoko na ikat. Cut. Makakangamo yung bagoong, magrereklamo mga kapitbahay nyo. Okay lang, gitin nyo nila sila sa ulam nyo. Uy, ano ba yun? Nakita mo yun, tumamba? Susunod ka doon pag di ka tumigil. Pork stock, pare. Yan. Alam mo, ang sarap-sarap sana nito. Kaso busog na tayong lahat eh. Yung dalawang paella, mauubos na eh. Oo. Actually, alos taob na. Oo. Naku. Sorry na agad sa sasabihin ko. Sanay kasi ako sa pinakbit na matamis. Naku! Alam ko na ang susunod. Hindi kasi ang bagoong natin matamis. Di ba? Yun naman talaga yun eh. Matamis yung Pag-ako kasi. Hindi, matamis yung bagoong pero kasi tinubigan, pre, sinabawan eh. Oo. Ngayon, kahit gusto ko siya lagyan ng tamis, hindi pwede. Kasi isosokarat natin. Masusunog yun. Yun ang papait. Ngayon, naiisip ko lang, baka mamaya, gano'n na rin, nag-i-introduce ka na rin ng tamis doon eh. Tsaka kumakata na yung tenga ko sa bagoong eh, di ba? Ngayon, naisip ko lang, since may asukal na nga yung bagoong natin, baka masunog to, baka pumaito. So let us exercise caution, di ba? Pero tingin ko, okay na muna yan. Dagdagan ko na lang siguro ng konting alat. Patis, konti lang. Dude, bagoong, tapos may patis, sakta patis. Kaya natin ang gasbi. Ngayon, kung kanina,
niluto natin yung niluto muna natin ng konti bago natin ilagay yung iba nating ingredients dito. Medyo isasabay ko na ng konti. Tulad sa sa pinakbet, di ba? At eto yung mga ingredients na yun. Hindi kasama to para sa ibang content to. Bakit nasama dito? Talong, pare. Surprise! Walang tenant. Yan lang natin. Tapos sitaw. Ito may tenant din ng sitaw ah. Ang malupit doon, nasilip mo pa talaga. Bumutol ako yan. Wala na space sa talong eh, talongville. Studio apartment yan. Ang ano to Ang okay to Ang palaya. May balata rin yan. Wala. Kahit yan po yan. Ito yung pansandok natin ng Arnibal sa Taho content eh. Hindi pa rin natin nasushoot. Sige, one of these days. One of Kung these hindi ka na days. busy, masyado kang busy. Oo nga eh. Wala eh. Wala. First ever endorser. Yun. More professional. Paano ba doon? Paano? Ay, hindi. Teka. May tanong pala ako sa'yo, Ben. What is that? Konting ampalaya. Tapos eto, ganyan lang. Tapos hindi natin bababad sa tubig to. Si Alvin lang naman may ayaw niyan eh. Ay, syempre, itutos mo yung paelyera. Tantado. Ay, wala. Dito yun. Hindi siya yung nasa... Ako yun! Hindi ikaw. Ako yun! Binasa na yun! Oh. Ako yan, oh. Tingnan mo. Oh. Halika dito, Bin. Halika dito. Hawakan mo. Hawakan mo yan. Hawakan mo yan, oh. Kabila Kabila ulo. Yeah. Sumobra. Yeah. Ako yan, par. That's me. Di ba? Anyway, next na ilalagay natin ay ang katangi-tanging gulay na kinakain ni Alvin sa pinakbet, kalabasa. Oo, nagkakampalaya ako. Baka pwede natin pag-usapan nyo kung ba't di ka kumakain ng sitaw. Ayoko eh. Kung kumakain ka sana ng sitaw, di sana naiwasan mo yon, di ba? Parang pang-okoy. Tama ka doon. Protected by. Natin ang foil lang din. Just like a while ago. Pero ito magiging conservative ako dito sa paglalagay ng sokar talaga. Kasi nga may tamis nga yung natin. Bagoong natin, baka nogmaso lang, di ba? So ngayon, hinaan ko lang talaga yan. Alvin. Ano daw? Ay, hinagag. Sabi sa'yo, ngayon lang gets eh. Mahina talaga. So ngayon lutuin na lang natin to at habang inaantay natin yan, gawa tayo ng lechong kawali, pare. Gusto ko siyang isalang ng nakaganto kasi kumurba siya eh. Gusto ko siyang isalang ng flat para pag hiniwa natin mamaya maganda. Yan. Di pa naman mainit talaga yan. Sakto lang. Takot ako eh. Pero wala tayong magagawa doon pag ganyan. Puputok talaga. Huwag lang tayong matakot sa mga ganyang putok. Kasi ang putok normal sa buhay yan. At tanggapin natin yan. Bisa talaga tatamaan ka sa mukha, sa leeg, sa mata, sa ilong, sa damit, sa buhok, kakiliki. Palagay ko sabay maluluto tong dalawang to. At ayun, just tikman na natin. Next time, huwag din natin gawin to. Titikim. Tama. Tapos kakain, tapos titikim ulit. Busog na ako. Tignan mo yung camera to natin. Walang tao. Ay, hindi, may magic kasi yan. May magic Ay, ba? no, magicero yan eh. Baka daw kasi matalsikan siya. Ano mo, wala talaga tayong magagawa eh. Pagka nagpiprito talaga ng ganito, puputok talaga. Ito ano lang naman tong ginawa natin. Hindi ko na pinakomplika. Ito yung pangkaraniwan lang na lechong kawali. Nakulo ang baboy, pinirito, yun lang. Wala na masyadong pagputok ng balat. Kasi kung yun yung gagawin natin, pwede naman. Pero nakita oldest trick in the book na yun eh, dito sa Ninong Ray, di ba? So palamigin na lang natin ng konti ito. Tapos, Baboy na. ano? Kaya pa ako tinatawag na baboy na ito. Wala naman kayo ebidensya kung makaano kayo. Wala yun. Ayan! Mukha siyang pinakbit pero hindi ako natutuwa dun sa kulay ng gulay. Alam mo yan. Kasi nag-brown. Ewan ko. Siguro naman, tulad ko yan, wala sa itsura yan. Nasa sarap yan, di ba? Par, tira mo to. Uy, grabe siya. Iyak. Ano sabi niya? Daddy, kainin mo na ako. Bakit daddy? Ay, hindi ko alam. Yung problema dito, medyo mahirap siya hiwain kasi nga malambot na nga talaga siya. Bala ko sana chapimpe eh. Hindi na. Hindi na. Ganyan na lang. Uy. Paresain na to eh. Yung ganong plating. Paresain yan eh. Yung last order na, tapos last day mo. Oo. Par, at eto na ang ating pinakbet paella. Mukha naman siyang pinakbet. Hindi ko alam kung last bang paella. Anong i-drizzle natin? Hindi na. Tikman natin yan. Slow mo ka muna, konti lang. Masarap siya.
Pero hindi siya paella. Oo, walang... Parang sinabawan lang na kanin. Ganun. Parang kanin sinarsahan, ganun. Sinarsahan. Oo, parang bagoong fried rice sa may gulay. Which is technically, yun talaga Oo, yun siya. talaga. Tinry mo pa rin. Dapat tinry ko pa rin lagyan ng, siguro nga, natakot ako. Kaya ako natakot eh. May yung childhood trauma mo. Kapatid ko. Ang ingat. Ganun pa rin siya. Lasa pa rin siyang bagoong rice na may gulay. Pero teka lang, meron pa tayong saving grace dito, pre. Meron pa tayong aioli. Ito for sure mag-iiba to, pre. Tingnan mo natin. Yan. Zipe Opec bite. Okay. Mas sumarap siya. Mas sumarap talaga. Teka dito. Mas bumagay. Mas bumagay siya. Tunay na pagkakaibigan. Yung galing sa bibig ni Alvin, kinain ko. Tama. Hindi okay sa'yo. Okay. So dito, natutunan ko na, sobrang essential pala nung sokarat. Yung pagiging... Kasi pag kumain ka ng paella, ang ganda niya, basang-basa yung taas, tapos dry yung baba, malutong, crispy, tuyong-tuyo, kala mo disyerto, tapos andito lang yung... Parang kinokontra niya yung sarili niya. Dito, dahil wala nga siyang totong, dahil nga sa sarili kong takot, bagoong rice lang siya na may gulay, na may baboy, at meron neto, merong aioli pare. Naging okay ba siya nung nagkaroon ng aioli? Oo, naging mas okay siya for some reason. Pero hinahanap ko yung feeling nung kanina, nung mga kinain natin pa, wala dun eh. Wala dun. Yung experience ng sokarat, yung experience nung isang subo mo, ang daming layers ng texture at lasa. Wala yun eh. Pre, eto parang kang kumakain literal na pagkain Pilipino na malata yung kanin, din malata rin yung ulam. Alam mo yun? Napansin ko to sa mga kanin ulam natin. Araw-araw tayo kumakain ng pagkain Pilipino dito sa tanghalian eh. Parang lahat malambot. Unless na lang maglalagay ka ng prito, 'di ba? Kahit eto, meron ng baboy na admittedly hindi rin naman talaga ganun kalutong dahil hindi natin ginawa yung Ninong Ry method. Wala 'yun. Wala yung vibe talaga. And feeling ko, kung kukunin mo yung lutong niya doon sa baboy, hindi pa rin maibibigay nito yung paella feel sa'yo, 'di ba, no? Kailangan talaga yung tostadong kanin, 'di ba? Naging pagkukulang ko 'yun na nakalimutan ko i-consider. Ngayon, kung tatanungin mo ako, dapat ba sinubukan ko ng patutungin? Tulad nga sinabi nila. Siguro nga, oo. Siguro nga, dapat tinutong ko na. Hindi ba mahabol yan? Hindi na. Mahirap na. Pero yun nga, dapat nga tinry ko siyang tutungin. Kasi at least, pwede ko sabihin na, yung taas okay naman pala. 'Di ba? Kapag nasunog yun, at least malalaman natin, 'di ba? Successful naman yung dalawang paella natin kanina. And I guess eto, charge it to experience. Masarap pa rin naman talaga siya. Kahit kailan hindi masarap ang bagoong at kanin. Tama. Pero, sa perspektibo ng paella, hindi talaga siya paella, pare. Pag gumagawa tayo ng komplikado series, di ba ang ginagawa natin? Hinahanap natin yung mga qualities ng pagkain para maging siya yung pagkain na yun. Nahanap natin kung ano yung mga bagay na pwede natin paglaruan at yung mga bagay na kailangan nating i-retain. Dito, nabigo tayo dun sa bagay na yun kasi apparently, ang nagpapapaella pala sa paella ay yung sunog na kanin, yung sokarat, yung totong sa ilalim. Diba? And wala yun dito. Parang ito yung, I'm sure meron tayo laging tsahin na, uy, magluluto ko ng paella. Yan. Tapos yung paella na isa-serve niya, ay sinaing na dilaw na may seafood. Diba? May mga ganun eh. Yun yung, wala bang tsahin na wala rin naman akong ganun tsahin na sinusubukan ko na rumilate sa kanila. Alam mo yun? Pero may ganun eh. Merong isang tao sa buhay natin na nagpapaella, sinaing na dilaw lang talaga. Diba? Marami na ako natikman na ganun eh. Turmeric ba yun? Oo, pwedeng atsuete ginamit na, pwedeng kasubha, pwede namang saffron talaga. Baka mamaya gumamit ka ng saffron talaga, pero hindi mo naman tinutong. Wala lang yun, sinaing na dilaw lang yun na merong seafood. Hindi pala kailangan na focus ka sobra doon sa lasa ng stock mo. Kasi at the end of the day, sinaing lang yan na malasa. Yun lang talaga siya. At hindi siya paella talaga. So yun yung natutunan ko ngayon dito. Sana kayo may natutunan din kayo. At ang natutunan ko ay minsan yung paglalaro natin, dapat pinag-iisipan din mabuti. Tsaka dapat makikinig tayo doon sa mga sinasuggest ng iba. Kasi baka mamaya sablay. Yung sinasuggest nila. Sinabi ko lang. Ba't ka dumidikit sa akin? Ay, di. Kasi yung camera, hinahabol ko. Hindi ko sinasabing pangit. mo yung pagkakamali ko. Pero yung mga tama ko, hindi mo nakikita. Anong hindi? Tira mo yan. O, di ba? 73 na tama ko. 3 pa lang yung mali ko.
Huwag mo sabihin, di ko tinatantasan. Bilang na bilang yan, pre. Bilang na bilang yan, di ba? Pero anyway, mga inaanak, maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. And siguro, no, kung meron mag-a-attempt dito ng pinakbit paella, try niyo yung suggestion ko, pre. Try niyo gumamit ng bagoong na walang tamis, yung pink, or yung ginamit ni Chef AJ sa camping, yung pink na bagoong, yung Thai na pink na shrimp paste, pwede rin yun. Pero anyway, maraming salamat mga inaanak. I love you all. Hanggang sa muli. Sana nag-enjoy kayo. At mukhang mememuhan ko na si Alvin. Usap tayo. Ay mo bang mamemuhan? Memo. Ano bang memo yan siya? Uy! Ano? Di ba palabas yun? Finding memo? Ito memo. Ito mememuhan ko sa'yo.